So, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Ako si Lorraine P. Lapera at ngayong araw ay tatalakayin natin ang tungkol sa kultura ng mga Obo Manovo. Isa sa pinakamatandang tribo sa lungsod ng Davao ay ang tribong Obo Manovo. Ang salitang Obo ay nangangahulugang mga tao, samantalang ang Manovo ay tumutukoy sa kanilang dialekto. Kilala sila sa kanilang husay sa paggawa ng mga sandata at alahas na nagpapakita ng kanilang kasanayan sa meteorolohiya at sining. So, ang pangunahing kinabubuhay ng mga Obo Manovo ay ang pagsasaka, lalo na ang pagtatanim ng kakao at iba't ibang gulay na mahalaga sa kanilang ekonomiya at kultura. So, ang kanilang komunidad ay matatagpuan sa Marilog District, isang lugar sa lungsod ng Davao na kilala sa malamig na klima at mayabong na lupain na angkop sa agrikultura. So, ang kanilang wika ay kabilang sa pamilya ng wikang Manovo, kung saan isa sa mga sinaunang pangkat ng wika sa Mindanao. Ayon sa kasaysayan, ang kanilang pinagmulan ay maaaring maiugat daw sa mga sinaunang taong Malay na naglakbay mula sa iba't ibang isla ng Timog Silangang Asya at nanirahan daw sa Mindanao. Hanggang ngayon ay patuloy nilang pinangangalagaan ang kanilang mayamang kultura, tradisyon, at paraan ng pamumuhay bilang bahagi ng pagkakakilanlan ng katutubong pamayanan sa Davao. Ngayon ay dumako naman tayo sa mga pagkain ng mga Obo Manovo. So, ang pangunahing pagkain ng tribong Obo Manovo ay yung mga halamang ugat tulad ng kamoting kahoy o cassava, sweet potato or kamote, at ube. Bukod riyan, karaniwan din sila nagtatanim at kumakain ng mga gulay, mais, kape, kakao, bigas, at iba't ibang mga prutas na bahagi ng kanilang mga pang-araw-araw na pagkain. Ang pagtatanim ng mga halamang ito ay hindi lamang nagbibigay ng pagkain sa kanilang mga pamilya, kundi ito rin yung nagsisilbi nilang pangunahing hanap buhay o pinagkukunan nila ng kanilang kabuhayan. Ang mga ani na ng kakao ay maaari nilang iproseso para maging tsokolate o ibenta sa iba't ibang pamilihan. So, mayroon ding espesyal na putahe ng ang tribong Obo Manovo na sumasalamin sa kanilang mayamang kultura sa pagluluto. Isa na riyan ay ang tradisyonal nilang pagkain na tinatawag na linukot, kung saan ito ay natatanging lutuin na gawa sa katutubong manok or native chicken na inilalagay sa loob ng kawayan at saka iniluluto sa apoy. So, ang pamamaraan ito ng pagluluto ay hindi lamang nagpapatingkad sa natural na lasa ng manok, kundi nagsisilbi ring tanda ng kanilang sinaunang kaugalian sa paghahanda ng pagkain. Bukod sa linukot, meron din silang pagkain tinatawag na pastel, kung saan ang putahing ito ay isang uri ng pagkain na inirolyo sa dahon ng saging, kung saan ang dahon ng saging ang siya nagbibigay ng kakaibang aroma at lasa. So, maaari itong punuin ng iba't ibang sangkap, depende sa tradisyon at panlasa ng komunidad. So, ang kudlo ang isang tradisyonal na instrumentong pangmusika ng tribong Obo Manovo. So, ito ay isang kutyapi o isang uri ng instrumentong may kuredas na karaniwang inukit mula sa isang piraso ng kahoy. Ang kudlo ay may dalawang kwerdas, kung saan ang isa ay ginagamit para sa melodiya at ang isa naman ay nagbibigay ng drone o patuloy na tunog na nagpapaganda sa himig. So, halimbawa ng kudyong ay makikita sa larawang nakapaskil sa likuran. Ngayon naman ay dumako naman tayo sa mga paniniwala ng mga Obo Manovo. So, una na riyan ay ang slash and burn farming, kung saan ito ay isang tradisyonal na paraan ng pagsasaka kung saan nililinis ang kagubatan sa pamamagitan ng pagputol at pagsunog ng mga halaman.
So, yung abo na naiwan ay nagsisilbing natural na pataba sa lupa, kaya nagiging mas mataba ito para sa pagtatanim ng mga palay, iba't ibang uri ng root crops at gulay. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang taon, kapag nauubos ang sustansya ng lupa, ay lilipat naman yung mga magsasaka sa ibang lugar upang ipagpatuloy ang ganong proseso ng pagtatanim. Ngayon ay dumako naman tayo sa traditional na kasalan ng mga Obo Manobo. So, sa Obo Manobo, kinakailangan magbigay ng dote o dowry ang pamilya ng lalaki sa pamilya ng babae. So, ito ay maaaring nasa ng pera, hayop, o mga mahalagang ari-arian. So, ang pagbibigay ng dote ay tanda ng paggalang, pagbabayad sa pagkawala ng anak na babae sa kanyang pamilya, at isang paraan na din upang mapatatag ang ugnayan ng dalawang pamilya. Sunod naman ay ang head knocking ritual. So, bilang bahagi ng seremonya ng kasal, isinasagawa ng kapatid o tiyuhin ng lalaki ang ritual ng pag-uumpog ng ulo ng mag-asawa. So, ito ay sumisimbolo sa pagsasanib ng kanilang buhay, kaisipan, at responsibilidad bilang mag-asawa. Naniniwala sila na ito ay magdadala ng pagkakaisa at pagkakaunawaan sa kanilang pagsasama. Ngayon ay dumako naman tayo sa burial practice ng mga Obo Manobo. So, kapag may namamatay na sa kanila, ang katawan ng yumao ay iniiwan nila muna sa kanilang bahay sa loob ng ilang araw. So, ang ritual na ito ay nagpapakita ng paggalang at pagbibigay ng sapat na oras para sa pamilya ng magluksa. Naniniwala rin sila na sa pamamagitan ng pag-iwan ng katawan sa bahay ay makakatanggap ng masaganang pagpapala ang kaluluwa ng namatay sa kabilang buhay. So, karaniwang itong sinasamahan ng pag-aalay, panalangin ng pamilya upang parangalan ang yumaong nilang mahal sa buhay. Panghuli ay ang polygamy. So, sa kultura ng Obo Manobo ay pinapayagan nila yung mga kalalakihan na mag-asawa ng higit pa sa isa hanggat kaya naman niyang suportahan ang bawat isa sa kanila. So, ibig sabihin, maaari lamang mag-asawa ng higit sa isa ang isang lalaki sa Obo Manobo kung meron siyang sapat na pera at trabaho upang maibigay o masustentuhan yung kanyang pamilya at maibigay yung mga pangangailangan nila sa pang-araw-araw na pamumuhay. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako nga pala si Binibining Annalyn Baliana at sa puntong ito ay pagpapatuloy ko ang pag-uulat tungkol sa tribong Obo Manobo. Dito ay pag-uusapan naman natin ang kanilang mga kasuotan, ang textile, ang mga palamuti at ang kanilang social status. Ngayon, dadako na tayo dito sa kanilang pananamit. Kung makikita natin, these are the following materials and design of their clothing. Yung abaka, the abaka or hemp is dyan galing yung kanilang mga traditional fabric. Meron din silang cotton cloth, yung dye, yung embroidery, at saka yung patchwork. Ngayon, kung makikita ninyo sa slide, may dalawang larawan dyan, yung pambabae at saka panlalaki. Yung pambabae, tinatawag nila na sinulog. Ito yung kasuotan na sinusuot lamang ng mga kababaihan during special occasion. At ang kegal naman ay ito yung long sleeve shirt for men. Ngayon, makikita niyo dito yung tawag sa blouse, sa skirt, sa pants, sa short pants, sa bahag at sa underwear ng mga Manobo people. Ngayon, dito na tayo sa kanilang kasuotan, sa tawag sa kasuotan ng pambabae at sa panlalaki. For women, sa headwear, tinatawag nila itong tubaw. Ito yung turban ng mga kababaihan. At ang pilopandong, ito lamang yung headdress na sinusuot ng mga kababaihan during special occasion. And the blouse of the Manobo people is called pak abu. Is a blouse with flare sleeve and lavishly embroidered and often has matching cuffs. Para naman sa skirt, tinatawag nila ito na saya. Or kung minsan din, ang malong ay ginagamit nila for skirt. So the malong is a long barrel shape cloth that can be used as a skirt, blanket, and
carrying bag. Ngayon, dadako na tayo sa kasuotan sa panlalaki. So, para sa headgear, tinatawag nila ito na tingkolo. For special occasion, ang tingkolo maaari lang lagyan ng mga beads, ng mga yarn, ng goat's hair and feather. And para naman sa kanilang jacket, tinatawag nila ito na kumbala. At ang sa trouser naman o sa short nila, tinatawag nila na sawa o sawat. So, for festive trouser, for festive trouser are baggy and embroidered. Pero pag for working, trouser are plain and just closed fitting. So ngayon, pag-uusapan naman natin ang kanilang textiles. So, sa kanilang textile, may blanket sila na with a multicolor design na tinatawag na linitungan. Kapag plain white lang yung kulay ng blanket, tinatawag nila na bayas. Ang sa suyam naman is, ito yung style that tells the wearer's story. Kasi it is part of Manobo culture that the suyam is reflecting their love for family and respect for nature. Ngayon, dadako na tayo sa kanilang textile. So, sa textile, may tinatawag din sila na limbutong, peliwanen, bubu, at sayap. So, ang mga ito ay gawa ng mga Manobo people. Ngayon, dito sa kanilang accessories, may mga accessories din sila na tinatawag. At ang tawag dito sa kanila ay yung pugnot, ito yung wristband, at balungkag, ito naman yung necklace, at ang sinakit, necklace din siya na naka-fit snugly around the neck. Ngayon, dadako na tayo sa kanilang social status. So, for typical community of tribe people, the dato is siya yung pinakamataas, because the dato is the leader of the village and serve as the political and spiritual guide. Kasunod naman yung mga elderly, and sila yung hold the significant respect within the community and offering the wisdom and guidance to the younger generation. And lastly, the family, the unit, which is the family is the only one emphasizing the kinship and shared responsibility. But for some social organization and customs of Manobo people, there are 4 classes, including the Bagani, the Baylan, the commoner, and the slave. So the Bagani, they are the one who defended the community and went to battle. While the Baylan or the Babaylan, we can see them today as a male or female priest and healer. So the commoner, sila yung mga farmers in the community. And lastly, the slave. The slave has been seized, raids, and usually given away as part of bride wealth. So for overall, the Manobo people have a unique cultural identity that reflected in their distinct clothing, textile accessories, and even their social status. And they represents their legacy of craftsmanship and cultural pride that continues to shape their lives up until today. So, that would be all for my part. Thank you for listening.